What is up you guys? Dr. Momentum here, and right now meron na naman tayong panibagong video, at sa video na to pag-uusapan natin technical analysis ni Pi Network. Saan nga ba to pupunta? Okay, to the moon na ba si Pi, Doc? So marami tayong balitang nakukuha dito kay Pi. Ang alam kong balita is February 20 ang listing nito sa mga DEX o SEX, CEX, and malilista to sa BitGet and then OKX. So hindi ko na alam kung iba pang mga exchange na malilista to, pero yun lang yung alam ko. Okay, so kahapon gumawa tayo ng video kay Pi, 7,000 pa yung presyo niya, and ngayon titingnan natin yung technical analysis ni Pi. Okay, so without further ado, let's go weekly. Weekly na kagad tayo and convert tayo sa line chart. Resistance would be 185 and 115. Another one would be around this area, 74, 75. And sige, ilagay na rin natin tong quick pump dito, 84. So convert natin sa candles and then lagay tayo ng weak resistance. Weak resistance is gagawin nating blue. Okay? So weak resistance here. Then we got another one here. Okay, so yan ang resistance levels na tinitignan natin kay Pi. Okay, so parang drawing pad ng grade 1 ano, pero resistance level yan. Punta naman tayo sa daily time frame. So ayan ang tinatawag na multi-time frame analysis. So support would be here, 34, and then all-time low would be 16. Okay? So hindi ko na i-label, pero kung gusto nyo i-label para ma-screenshot nyo, sige, lagay na natin. So pangalanan natin to R1, R2. So pwede nyo i-save to para sakaling merong mga gusto or guide, no, kung saan tatalbog yung presyo. So bakit importante ang resistance and support? Because resistance, guys, diyan pumupunta yung presyo at diyan nare-reject yung presyo. Yan ang tinatawag na pullback. Okay, so say for example yung presyo pumunta sa resistance na 185. Diyan nagkakaroon ng tinatawag na pullback. Bakit nagpo-pullback? Because there are many sellers or supply zone yung area na yan. Okay, so paano ba naman, Doc, pag support naman? Ang support naman is demand zone. Okay, so dito natin lalagay yan. So bigyan ko kayo ng lesson about supply and demand, ano? So support is demand zone. So ano nang nangyayari sa support? Sa resistance meron tayong pullback, sa support naman meron tayong tinatawag na rebound. So there are many buyers in this area, or this is demand. Kakamali pa tayo ng type, demand zone. Okay? So yan ang simple explanation dyan, yan ang kanto explanation dyan. Doc, paano pagka nahigitan niya yung resistance? That is called a breakout. Okay, Doc, paano pagka nahigitan niya yung support? That is called a breakdown. Okay, that's a simplest explanation that I can give. So punta muna tayo dito kay Pi. Ano bang ginagawa ni Pi, ano? So as you can see, kahapon nag-breakout si Pi from $66 to $199 in 3 days. That's a very impulsive move. What is impulsive move para sa atin, Doc? Yan ay sobrang lakas na galaw. Okay, so hindi yan sustainable. Bakit? Kasi napaka taas nung inangat niya. Ano ba ang sustainable trend para sa atin? This one is a sustainable trend. Magdodrawing tayo dito, no? Nasa na ba yung ating marker?
A sustainable trend is a series of highs and lows. Okay? Higher high and higher low. Pero ang ginawa ni Pi, kung napapansin nyo, nag-form ng low dito and then umangat ng sobra. Okay? Kaya ang nangyari dyan, dahil hindi sustainable yung kanyang uptrend, binagsak kahapon. So, hindi pala kahapon, today pala tong candle na to, no? So, from $200, napunta sa 72 USD. So, almost $120 yung nawala, no? Hindi tayo marunong sa math, pero I think tama naman, ano? So, ang thoughts ko dito kay Pi, ano ba ang thoughts ko dito kay Pi? Uptrend pa naman siya, yes. Measure natin sa Fibonacci level, uptrend pa naman. So, 0.786, napakalalim ng bagsak. Ano ang predicted ko na mangyayari diyan? Retest mo tong 0.68 and then bagsak ka dito sa 31 o 16 USD. Okay? So, again guys, hindi naman ako basher ni Pi. This is just based on technical analysis. Okay? Dahil nagkaroon na ng parabolic move, tapos na yung kanyang rally, I think it would be a trend shift. Okay? So, magiging bearish na to at pupunta na sa 34 to 16. Pero, pwede pa rin naman ma-reject yung opinion ko. Paano ma-reject yan? How would it be rejected? So, gawan natin ng chart. Kapag ka nag-bounce yan pa ganyan sa dito, sa 100. Pero ang bias ko dyan, 34 and then 16. Eventually, i-retest mo yan. Okay? So, yun lang. Huwag kayong magalit. Technical analysis lang tayo. Dr. Momentum out.